Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN roving reporter sa Mindanao. CMN Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao. Isinailalim sa Comelec Control ang bayan ng Buluan, provincial capital ng Maguindanao del Sur dahil sa seri ng kasong pamamaril na pumalo na sa mahigit 20 ang mga biktima simula nang ipinatutupad ang Comelec gun ban. Mismo si Comelec Chairman Attorney George Garcia ang nag-anounsyo. Una din na inanounsyo ni Garcia ng Comelec Control ang bayan ng Dato din Sienso at Maguindanao del Norte dahil pa rin sa mga serye ng pamamaril na ang huli ay ang pananambang ng Municipal Election Officer ng naturang bayan na si Attorney Bae Masidalidasan Abo. Tinambangan ito sa barangay Maker ng naturang bayan kasama ang kanyang asawa na si Juju Abo. Samantala, naghain naman ng kasong kriminal ang pamilyang Lidasan at Abo sa mga suspek sa pananambang ni Dato din Sienso at Maguindanao del Norte Election Officer Attorney Bae Masidalidasan Abo at ang kanyang asawang si Jojo Abo. Sa ibang balitang Mindanao, binigyan ng Safe Conduct Pass ang mga dating rebuilding Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front na may mga kasong kinakaharap sa iba't ibang korte. Sinabi ni Attorney Lea Tanodra Armamento na siyang chairperson sa National Amnesty Commission, hindi lamang ang mga kasapi ng MILF at kasapi ng MNLF na may mga kaso ang binigyan ng Safe Conduct Pass, pati na rin ang mga rebuilding New People's Army. Layunin ng naturang pasis, dagdag pa ni Armamento, ay upang malaya ang mga nabanggit na mga MILF, MNLF at NPA na mailalakad ang kanilang papilis na dapat isumiti sa National Amnesty Commission. Wally Ramos, CMN roving reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan ng City Base, nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao. Samantala,